yung proposal ko, hindi yun yung nakuha. Yung client ang nag-approach sa akin. Ikaw ba ay non-accounting graduate, as in walang background sa accounting, bookkeeping, pero gustong maging virtual bookkeeper? Sa video na to, makakasama natin si Yen. Isa siyang employee before sa isang travel agency. Walang background sa accounting, sa bookkeeping, pero nag-decide siya na maging virtual bookkeeper. So kung gusto niyong malaman ang journey niya, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is, say it with me, amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online works, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, let's all welcome Yan. Hi everyone! Sa mga hindi nakakilala sa akin lang. I'm Yen from Montalban, Rizal. I'm a mom of two. My first job was in a travel agency sa QC. 2014 to 2020, kaya lang di ba nag-pandemic. So, na-stop yung travel. Doon ko na discover yung freelancing 2021. So, travel agency, tapos virtual bookkeeping. Diba? Laki ng talon mo. So, Oo, may background ka ba sa accounting, bookkeeping before? wala. Kasi graduate ako ng tourism management. Bakit bookkeeping? Eh, di ba sa online, madami namang option. Pwede kang maging virtual assistant, graphic designer. Bakit bookkeeping? Actually, nung 2021 kasi, nag-start ako ng maghanap ng client. Pero 2022 ako nakakita. Yung client ko na yon, client ko pa rin hanggang ngayon. Tapos that time, naghahanap siya ng bookkeeper, which is, sabi ko, hindi ko naman alam to. Pang CPA ata to. Hindi ko pinansin. Hanggang this 2024 last year, yung may 30 days challenge. Sabi ko, try ko kaya to. Naalala ko, yung client ko naghahanap ng bookkeeper, baka makatulong din ako. Since totally wala kang background sa accounting, bookkeeping, so during the challenge, gaano ka-challenging sa'yo yun? Mahirap. No, lalo na nung, di ba may pinapanood muna na videos dun sa challenge. Hindi ko talaga siya maintindihan. Kaya nagtanong talaga ako dun sa admin. Sabi ko, baka hindi pwede sa zero knowledge, as in zero. Negative pa nga. Challenging siya kasi hindi naman ako, magkakaiba tayo ng way ng learning, di ba? Hindi ako natututo sa, pag nanonood lang ng video, nakikinig. Hindi ako natututo. Wala akong natutunan sa video. Hanggang sa nagkaroon ng hands-on, nung sinasabayan ko siya, doon ko napipick up agad lahat. Okay. Pero challenging siya ng una dahil hindi nga ako magaling sa pakikinig at sa mga visual. Doon ako magaling sa hands-on. Minsan kasi pag papanoorin mo yung video, minsan nakukuha mo agad, minsan naman hindi. Tapos, halimbawa, ikaw yung tao na ay, ang dali-daling intindihin dun sa video. Oo. Pero pag ginagawa mo ng actual, parang hindi naman ganito. Yung napanood ko, bakit ganito yung nakukuha ko? May mga ganon. So, totoo talaga magkakaiba yun. talaga tayo. Yes. Nung nag-challenge ka, di ba may existing client ka na VA? Oo. Full-time ka sa kanya? Part-time ako nung time na yun. Nanganak ako nung June 2022, so pinart-time muna niya ako. Kaya ako naghanap ng ibang niche. Kasi yung travel na niche, parang ang hirap niyang hanapin. Tapos nakakita ko bookkeeping, ganyan. Naghanap ako ngayon ng mga bookkeeping courses. Which is sa'yo yung napili ko. Alam mo kung saan ko nakita yung sa'yo? Sa Reddit. Oo, sa Reddit ko nakita, may nag-suggest na parang try mo to.
ganyan. Si Kaji, very straightforward. Tapos nakita ko yung mga reviews mo, ang gaganda. Kaya sabi ko, eto, try ko to. Tapos di naman mahal. Kasi may mga courses na mahal pang CPA na ata. Yes. Kaya ako napunta dito. After the 30-day bookkeeping challenge, naghanap ka ng client or yung client mo na existing yung client mo sa bookkeeping? Hindi, naghanap ako ng iba pang client kasi part-time lang ako doon. Kaya naghanap ako halos parang 5 to 10 applications per day after ko ng course. Well, course nga, nung natapos ko yung zero, nagka-certificate ako ng zero, naghahanap na ako ng client. November yun last year. Gaano ka katagal bago ka nakakuha ng clients? Yung proposal ko, hindi yun yung nakuha. Yung client ang nag-approach sa akin. Yung optimization ng profile, doon ako nakita ng client. In-optimize ko lahat, Upwork, online jobs. Yun talaga yung nakatulong. Kaya sabi ko sa mga batchmates ko, try nyo mag-optimize ng profile. Makikita talaga kayo. Saan ka nakita ni clients? Oh, I think it's Upwork. OLJ, siya nag-reach out sa OLJ. akin. Nung nag-reach out siya sa'yo, ano yon? Hire ka na agad or in-invite ka pa niya for interview? Nag-usap lang kami, like 10 minutes, ganyan. Tinanong niya, may background ka ba sa accounting, bookkeeping? Sabi ko, wala akong hands-on na totoong job. Pero nag-enroll ako sa course na may bookkeeping. Tapos, ayun, binigyan niya lang ako ng task. Tapos, yun, na-hire na ako after 2 days. After nung interview, kala ko nga hindi na babalik kasi sabi ko, tagal naman. Siguro wala na, iya mo na. Pero bumalik. Paano yung flow ng interview nyo? As in, casual convo lang? Casual lang po. Okay, kasi before, di ba, may client ka na VA. So, pag-usapan natin yung sa bookkeeper. Yung investment mo sa course ni Kaji, nakuha mo na ba? Right after ka makakuha ng client? Oo, hindi lang one time. Hindi lang one time, mga ilang times. So, ibig sabihin sa unang sahod mo, nakuha mo na siya? Sobra pa nga eh. Yeah, anong masasabi mo sa lahat ng mga aspiring virtual bookkeeper na wala rin background sa accounting, like, kasi karamihan ng doubt is, hindi naman ako accountancy graduate, wala naman akong NC3, as in, wala akong background sa bookkeeping. Pwede ba to sa akin? Kakayanin ko ba to? Pwede kakayanin nyo naman kung talagang gusto nyo yung ginagawa nyo. Kaya nyo naman eh. May nabasa nga ako na quote, sabi nila, you don't have to be great to start, but you have to Yes. start to be great. Kaya huwag kayong matakot mag-try. Saka, kung akala nyo walang client, meron. Meron talaga. Kasi parang sinasabi nila na ang virtual bookkeeping daw is saturated na daw, which is hindi naman siya actually saturated. Pagdating sa bookkeeping kasi sa dami ng company online, sa company all over the world, lahat yan pwedeng mag-need ng isang virtual bookkeeper. Yung iba nga lang, hindi pa talaga nila alam na, okay, need ko ng virtual bookkeeper. Or yung mga virtual bookkeeper naman kasi, akala nila, isang location lang yung pwede nilang i-cater, which is hindi naman. Okay? So, and totoo yung sinabi mo kanina na you don't need to be great to start. Hindi mo kailangan maging magaling para magsimula. Kailangan mo magsimula para maging magaling ka. Which is, yun yung totoo talaga. Kasi, sa una, mahirap, di ba? Sa una, mahirap. Pero, habang ginagawa mo na siya ng paulit-ulit, hindi na siya humihirap, mas dumadali siya. Saka lahat naman, di ba, ng expert, naging walang alam muna yun, bago Yes. naging expert yun. Kaya, True. yun, tuloy nyo lang. Kung gusto nyo naman yung ginagawa nyo, go yan. So, any words of wisdom yan na gusto mong i-share? Yun nga, kung gusto nyo yung niche na to, i-focus nyo. Kung nahihirapan kayo sa 30 days challenge, hindi naman kailangan tapusin nyo agad talaga ng 30 days yan. Maglaan kayo ng time, like kunyari may client kayo or may work kayo kahit 2 hours per day, 1 hour, okay na yun. Basta yung investment nyo, babalik sa inyo yan, hindi lang one time, kundi baka 10 times pa kapag okay yung client nyo. Dahil yung mga client naman natin,
naman niya, napagbigay naman sila basta yung work mo, yung quality ng work mo, okay. So, yan, ilan pala yung bookkeeping client mo? Ayun, isa pa lang. Ibig sabihin, like, kaya flexible ka sa client mo, sa bookkeeper, sa bookkeeping. Flexible. US time kasi yun. Oo. Supposedly US time kasi US client siya. Pero sabi ko, parang hindi ko kaya mag-GY kasi may dalawa akong kids and nag-breastfeed ako. So, sabi ko, baka pwedeng flexible if possible lang naman. Tapos sabi niya, walang problema kasi gising din naman ako ng gabi until madaling araw. So, siya yung nag-adjust. Kaya wag din kayo mahiyang communicate na like ganyan, yung mga time. Kung hindi kayo pwede, wag niyong ipilit kasi yung quality ng work niyo yung maapektuhan. Yes. Kung kayang i-negotiate. Tama yun. Mm. So, yan, question pala, kasi karamihan sa mga naku-curious, gusto mag-start, hindi ako magaling mag-English. Kailangan ba magaling na magaling ako? Like, perfect yung grammar ko? Kailangan ba? Naku, kung hindi niyo tatanong. Hindi mo ka magaling mag-English. As in, baka mas magaling pa kayo. Kaya mas okay sa akin yung interview Tagalog. Pero kung English, kaya nyo yan. Hindi naman kailangan perfect grammar. Hindi man tayo US or Canadian citizen. Basta naiintindihan nila, okay na yun sa kanila. Yun yung sabi din ng client ko. Yung mga, sometimes daw yung mga VA kasi hindi umattend na interview kasi nahihiya silang mag-English. Yes. Pero hindi naman totally na kailangan perfect grammar. Tayo lang naman yung conscious sa ganyan eh. Pero sila, True. basta naiintindihan ka, okay na sa kanila yun. Hindi naman nila yung communication skills mo kasi masyado. Basta yung work mo or naiintindihan mo yung ginagawa mo, yung sinasabi nila sa'yo, okay na yun. Huwag kayong matakot. Yes, true yan, na tayo lang naman yung conscious sa sarili natin. Or, kasi siguro dahil dito sa Pilipinas, kapag parang, yung parang konting mali mo, parang may Pupunahin. may pupuna sa'yo. Pero hindi naman ganun sa client. Tsaka kayong dalawa na naman magkausap. Wala na may ibang makakarinig. Hindi, So, kung Totoo. mali ka or yung team mo maging F or baliktad, wala yun. O kaya, yung future tense mo maging past tense. Yes. Naiintindihan. True yan. Diba? Yung did mo naging do, mga ganon. Okay lang sa kanila yun. At saka ang pinaka-importante sa lahat is na communicate mo ng maayos yung gusto mong iparating sa kanya at naiintindihan niya. So, hindi mo kailangan ng perfect grammar dito. So, thank you so much, Yen, sa time mo, sa pag-yes mo sa interview na to. And I'm really happy na naging part ako ng journey mo. Though lahat ng work naman ay sa iyo, guide lang ako. And instrument lang ako. So, thank you so much for your trust. And malaking help din yung course. Malaking help talaga. Lalo na sa mga gustong mag-start at sa mga mommy. Kung nagustuhan nyo at marami kayong nakuhang inspiration kay Yen and tips and mga basic story niya, just let us know sa comment section. And kung may question kayo, just let us know din sa comment section and we will try to answer that as soon as we can. So thank you everyone for watching this video and I'll see you again sa next video ko. Bye! Thank you so much, Yen, ha? Thank you!